Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. So, isang napakalaking privilege na naman o pribileyo grasya ng Panginoon na tayo ay tinipon ulit ng Diyos dito. Tinipon ulit ng Espiritu ng Panginoon dito. Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi po tayo kayang gawin ito kasi may dalawa lang kasing klaseng Espiritu na pinaguhugutan ng tao. Pwedeng espiritu ng Diyos at pwedeng espiritu ng kaaway. Kaya po, kung nasaan ang mga mabubuting gawa, sabi ng James chapter 1, kung nasaan ang mga mabubuting gawa, yan ay lahat galaw ng Diyos sa buhay natin. Kaya salamat, amen? Salamat sa Diyos. So kung makikita nyo po, ang baptism po ay regalo ng Diyos sa buhay ng tao yan. Yan ay isang gawain ng Panginoon na ang lahat ng mayroong genuine na encounter kay Lord, lahat ng mga taong nakakasumpong kay Lord, lahat ng mga taong nakakadaupalad ni Lord, nararanasan si Lord, lahat ng may karanasan sa Panginoon, sila po ay nangangarap na masamang maibautismohan sa Diyos. Sa Bible kasi, ang salitang baptism ay hindi po yan para maligtas. Kundi ang baptism ay niligtas ka muna at pagkatapos mong maligtas, ang sabi mo gusto mong kasamang malubog kasama ni Kristo, mailibing kasama ni Kristo ang luma mong buhay para sa kanyang muling pagkabuhay ay mabubuhay ang bagong buhay. Yan po yan. Kaya ang baptism hindi po siya para maligtas. Kundi ikaw ay nagpabautismo dahil niligtas ka muna at expression ng iyong pagsunod, kaya ka magpapabautismo. Amen po ba? Kaya sabi ng Mark chapter 16, di ba? Ang sino mang maniwala, okay? Maniwala at mabautismuhan, siya po ay talagang makararanas ng buong-buo na solid na pagsama ng presensya ng Diyos. Kasi ang bautismo ay deklarasyon yan. Sa harapan ng tao, public declaration yan na ikaw at ang Diyos ay nagkaroon ng intimate. Kaya po ang bautismo, doon po naranasan ang open heaven. Doon po madalas nararanasan ang open heaven sa buhay mo. So, ang ating pong pamagat ngayon is all about open heaven. So, now ngayon, sinong gusto ritong maranasan ang bukas na langit sa buhay niya? Amen. Anong gusto mong bumukas? Ang langit o bumukas ang lupa? Maraming mabubuksan sa buhay mo. Maaaring bukas na bukas ang kadiliman o maaari ring bukas na bukas ang kaliwanagan. So, iba't ibang pintuan ang mabubuksan. Pero kapag si Lord ang nabuksan sa buhay mo, titiyakin ko sa iyo, ang bubuksan niya ay langit. Amen po ba? Ang bubuksan niya ay langit. Kaya nga, dito sa ating pong verse na ito, sa Isaiah 41 verse 10, God's heart is always to strengthen us and to empower us. Sabi niya, I will help you. Tutulungan kita. Sabi ng Isaiah chapter 41, binanggit ito ni Sister Jack kanina, na huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, ililigtas kita. Sabi ng Panginoon, tutulungan kita. I will help you. Ililigtas kita, I will help you. Tutulungan kita. Kaya nga po, ang bukas na langit ay magsisimula kapag meron kang encounter sa Panginoon. Meron kang genuine encounter. Ang genuine encounter, nagsisimula po yan sa pakikinig. Ang encounter, nagsisimula yan sa pakikinig. At ang pakikinig ay bunga ng pakikinig ay pananampalataya. Sa pakikinig mo, mapuporma ang pananampalataya. Kaya nga, ang pananampalataya is a gift. Ang pananampalataya ay regalo po yan. Hindi po yan resulta ng iyong pagpupunyagi. Kundi ang pagpupunyagi ay resulta ng paniniwala. Not the other way around.
Kaya nga ang paniniwala ay resulta ng pakikinig. Bunga ng pakikinig. At makapakinig ka lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Makapakinig ka lamang pag may nangangaral tungkol kay Kristo. At sa iyong pakikinig ay nabubuo na ipanganganak ang salita ng Diyos sa buhay mo, kaya sumisibol ang pananampalataya. Sumisibol ang pananampalataya, tumutubo ang pananampalataya, lumalago ang pananampalataya sa pakikinig ng pakikinig. Kaya nga ang ating parte is no other than ang ating parte, the work that we have, the participation na meron tayo is a work to listen and a work to believe and a work to trust. Yan lang po yan, a work to believe and a work to trust and a work to listen. Kaya a work to receive. Tanggap ka lang muna ng tanggap. At sa pagtanggap mo, ito, ilalagay ng Diyos sa iyo ang grasya ng workmanship. Created in Christ Jesus for good works. Doon na lang nagsisimula ang genuine na good works. Na you need not to strive for it, you need not to struggle with it, you need not to please anyone. Kundi ang work, ang good work ay automatic na gumagalaw at ang paggalaw niyan ay dahil sa dikta ng paniniwala. Kaya sinabi niyang, I will help you. I will empower you. I will strengthen you. Kaya nga po, we can do all things through Christ who strengthen us. We can do all things through Christ who strengthen us. Kaya nga sabi ng Ephesians 2:10, we are His workmanship. Tayo ang kanyang mga manggagawa in Christ Jesus. Created in Christ Jesus for good works. Created mo na in Christ Jesus, magwo-work si Lord sa iyong pagkataong panloob. Magwo-work sa iyo, kikilos sa iyo ang Panginoon sa pagkataong panloob. At doon na lang sa dikta ng Spirit ni Lord, together with your spirit, doon na lang mag-uumpisa ang salitang genuine na good work na hindi out of compulsion o napipilitan ka, kundi kusang gumagalaw ang napakayamang kawang gawa. Amen po ba doon? Kaya He will empower us. Pag sinabing empower, palalakasin ka niya. Hindi ka mapapagod. Kahit maraming pressure, talagang buhay na buhay ka pa rin. Kahit maraming pagtitiis, pero may kasamang kagalakan. Anong gusto mo? Pagtitiis na may kasamang kagalakan o pagtitiis na puro na lang? Anong gusto mo? Di ba pwede namang magtiis na may kagalakan, tama? Pwede naman magtiis na may kapayapaan, tama? Pero anong gusto mo? Nagtitiis ka na nga, may kaguluhan pa. Nagtitiis ka na nga, balisa pa. May kakambal pang balisa. Mas maganda na yung nagtitiis ka, nakakambal ang kapayapaan at kagalakan. Magtiis ka man. Ang pagtitiis ay pansamantala lamang sapagkat God empower us. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah. Kaya nga, open heaven is a fresh message to start. Open heaven is a fresh message to start. Fresh message to start. Kaya tinawag yan na revelation. Hindi yan information. Second hand. Hindi yan second hand. It's a fresh, sariwang mensahe yan sa buhay mo. Pag sariwang mensahe, ang mga sariwa ay nagpapalusog, nagpapalakas, nagpapatibay, kaya God made my life complete. God made my life complete. Di ba? Sabi kaya ng 1 John yan, 4:12, na our faith was perfected. Our faith was perfected. Kaya the word complete, synonym siya ng salitang perfected. The word complete, synonym siya ng salitang perfected. Our faith was perfected. James 2:22, the result of our faith was perfected. And the word complete and perfected is the same word from the Bible. Kaya God made my life complete. When I place all the
pieces before Him. Nung aking nilatag sa Kanya, nilagay sa Kanyang lahat ng aspeto ng buhay ko sa harapan niya, when I clean up my act, nang nagpaayos ka, nagpasinop ka, nagpabago ka, doon magsisimula ang tinatawag na He gave me a fresh start. Wow, hallelujah. He gave me a fresh start. Kahit sabihin mo, ang dami mong dinadanas, ang dami mong okay, mag-umpisa ka man, pero nag-uumpisa ka sa tama. Mag-umpisa ka man, pero nag-uumpisa ka sa eksakto lang na buhay. Kaysa nag-uumpisa kang puro naman mali na at pipisag-pisag ka pa. At ang katwiran minsan, basta lang nakapag-umpisa, okay na yan. Hindi ho. Kailangan you are complete. Your life must be completed through the complete works of Jesus. Through the works of Jesus. Kaya nga sinabi niyang, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya doon mo makita mga kapatid, mga anak ng Diyos, doon mo makita na ang fresh start talaga yan. He gave me a fresh start. Kung meron kang nararanasang problema ngayon, kailangan mo ang salitang sariwang panimula. Kailangan mo ng sariwang panimula. Kung marami ka nang ginawa at parang walang nangyari, ay mga kapatid, sabi niya sa Proverbs 21 verse 2 to 3, a person may think their own ways are right. A person may think their own ways are right. Ito, matindi. But the Lord weighs the heart. Si Lord ang nagtitimbang ng lahat sa puso. Si Lord ang nagbabase ng lahat kung paano ba itong timbang ba ito, itong weight na ito, itong pamamaraan na ito, itong pattern na ito ay galing ba sa Kanya? Ang Diyos ang nagsusuri. But the Lord God weighs the heart. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Kaya nga, obedience is better than sacrifice. Kaya ang pagsunod ay mas mainam kaysa mga sakripisyo mo. Kaya nga, nagsasakripisyo ka na, napag-iwanan naman ang pagkamasunurin. Hindi yan kumpleto. Kaya nagsasacrifice ka for nothing. Yan ang greatest tragedy. Yung nagsasacrifice ka, pero hindi mo nagagawa na tumbok ang totoo mong ginagawa. O nagsasakripisyo ka para sa asawa mo, sa anak mo, pero hindi mo naman tinutumbok kung kalooban ba ng Diyos yan. Madami ka ng sakripisyo, pinahirapan mo na ang iyong sarili. Hirap na hirap ka sa mga mali na gawain, pero ang tingin mo ay okay lang. Hindi po okay ang okay. Kaya kailangan mo pong makita, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. It is the Lord na nagsusuri ng puso. Ang Diyos ang nagsusuri ng puso. It is the Lord God weighs the heart. Kaya nga napakahalaga po na maintindihan kasi we are sometimes open to demonic spirit. Sometimes we allow temptations. Sometimes we allow temptation. Ito ang problema natin. Sometimes, di natin namamalayan, unconsciously, nadali ka na pala ng pamamaraan ng kaaway. Yung motive mo maganda, pero yung ginagawa mo ang layo. Yung intention mo maganda, pero yung action mo hiwalay sa nais ni Lord. Kaya nga, bantayan natin that God is more interested with our action than our intention. Kaya nga, action speaks louder. Ang mga gawa mo ang mas nagsasalita. Kaysa minsan sa intention mo, hangarin mo sa puso mo, hindi po yan nakikita. Kaya nga, it's God who weighs the heart. Kailangan timbangin ang lahat ng timbangin ng bagay para maintindihan mo ang salitang open heaven.
Timbangin ang lahat ng bagay because we are sometimes open to strong emotions greater than to build the kingdom. Sometimes, ang ating emosyon ay mas mataas ang boses kaysa ang ating damdamin ay nakakiling sa pamamaraan ni Lord para itayo ang kanyang kaharian. Minsan, ang ating emosyon mas mataas na nagsasalita. Ang ating emosyon ay hindi na train. Ang ating emosyon hindi na tumalas. Kaya minsan, kahit sabihin mo ang ganda-ganda ng pangyayari kanina, isang pitik lang ng emosyon niyan. Bura lahat ang magaganda mong sinabi. Hello, kasasabi mo lang, I love you todo, walang break, walang cambio. Pagkagabi, may medyo konting nangyari, nakanti lang ang ego mo, bura ang I love you mo kaninang umaga. Kasi bakit? We are sometimes open to strong emotions greater than to kingdom building. Ay ang emotions na yan, walang pinag-uusapang edad dyan. Kasi pag emotion ang damdamin, ang nagsasalita, walang paedad-edad o bata dyan. Totoo hindi? Now ngayon, alin ngayon ang na-open? Gusto mo ng open heaven? Hello? Okay lang ba sa inyo to? Minsan, hindi po ito pera-pera. Kasi pera, walang buhay yan. Ang pera, gamit, bagay, walang buhay yan. Bahay, walang buhay yan. Pero bakit minsan, mas gusto mo pang manatili sa bahay kaysa pumunta sa gawain ng Diyos? Alam mo, sabi mo minsan, walang magbabantay sa bahay ko. Hello? Walang magbabantay din sa tindahan ko. Alam mo, may istorya niyan eh. Itong sister na to, nung unang nagsimula siya, ang bahay niya, ang negosyo niya ay pagtatanim, magkakalabaw, maggaganito. Isang araw, sabi niya, Lord, bibigay ko talaga ang para sa iyo. Ibinigay niya nga naman. At yung kanyang paggagawa, na-upgrade. Binigyan na siya ng pang-araro, di na kalabaw, kasi ang kalabaw napapagod. Binigyan siya ng makinarya, at binigyan pa siya ng bonus, nagka-grocery siya. So sa pagsunod niya, ay talaga naman, nabibigay niya ang dapat sa Diyos. Eh di siyempre, may open heaven siya. Isang araw, lumaki yung grocery niya, medyo siya na ang nagbabantay. Pero ang kanyang pagsunod sa pagbibigay sa ikapo ay nakakarating sa church, pero yung nagbibigay, wala na sa church. Kasi busy na siya sa kanyang grocery. Isang araw na naginip siya. Sa kanyang pananaginip, lahat ng tao dinala ni Lord sa langit. Nakita niya sa panaginip niya, buhay na buhay, Lord, ba't sila nakarating dyan? Ako hindi. Sinagot siya ni Lord, walang magbabantay sa tindahan mo. Kanina, nagpunta ako sa CR. Doon sa bowl, nakaporma yung dalawang sapatos ni Pastora. Pagpasok ko doon, di ko siya nakita dito. Sabi ko sa isip ko, na-rapture na kaya asawa ko? Tapos pag upo ko dito, Mami, kala ko na-rapture ka na eh. Sabi ko, walang iwanan ha. Alam niyo, parang walang kidding, wala pong kidding aside doon. Wala pong kasi talagang pong seryosong mangyayari yun.
Seryoso pong mangyayari yun. Hindi nyo po pwedeng biruin yan. Alam niyo po ba, makikita natin ang mukhaan, yung katabi mo, biglang mawala yan sa katabi mo. Alam mo ba, ang open heaven, huwag niyong maliitin. Gusto kong maintindihan nyo ngayon ang open heaven na ito in a perspective na makita natin ang kalooban ng Diyos, because sometimes nadatangay tayo yung taas ng ating damdamin sa horizontal, nadadala, ang vertical nawawala. Kaya ang Panginoon talaga naghahanap talaga. Kaya nga sabi ng James chapter 1 verse 3, "For you know the testing of your faith produces steadfastness." Lahat ng mga sinusubok ang paniniwala ay magpuproduce yan ng katatagan ng loob. Lahat ng dumadanas ng pressure ay nagdadanas talaga ng katatagan ng loob. Madadanas ng katatagan ng loob. Kasi bakit? Itong open heaven na ito, kapag tayo marunong mag-submit sa Panginoon, ibibigay natin sa Diyos ang buhay natin, God will give you a fresh start. Ilalagay ng Diyos sa buhay mo ang sariwang pagninimula, at ang panimula na yan, sisiguraduhin niya ang pagsimula mo ay meron ng kaakibat na kabanalan. May kaakibat na pagtutuwid, pag-aayos, pagsisinop ng puso, tamang negosyo na ibinibigay mong kasama si Lord. Tamang pagdala ng buhay. Kaya nga ito po may nangyari kasi sa Bible po. May nangyari po sa Bible. Kasi kinabukasan ng umaga sa 2 Kings chapter 6. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong kasi ni Elisha. Lumabas ang katulong ni Elisha at nakita niya ang daming mga sundalo, ang daming mga kawal, daming karwahe at daming kabayo na nakapaligid sa syudad na yon. Yung alalay ni Elisha, yung alaga ni Elisha, kawal ni Elisha, katimbang ni Elisha, sinabi niya, "Guro, paano ito ngayon?" Sabi niya, ang dami nila. Sabi niya, sinagot siya ni Eliseo, "Huwag kang matakot." Alam mo ba ang nakita ni Eliseo? Open heaven. Ang nakita niya, bukas na langit. At ang sabi niya, sa bukas na langit na yon, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Hello? Mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Mas marami tayong kasama kaysa kanila. Mas marami tayong kakasama, marami tayong kaisa kaysa kanila. Pero naintindihan mo ito ng alalay ni Eliseo? Naunawaan ba ito ng alalay ni Eliseo? Sa pag-aalala niya, paano na tayo? Sino ditong nag-aalala, "Lord, paano na kami?" Pero itong asawa ko, ngingiti-ngiti lang, ako parang nakasimangot sa tabi niya. Parang ako yata ang mas problemado. Paano to? Natatanong mo ba minsan yan, paano ito? Yung asawa ko payapang-payapa, yung mga anak ko payapang-payapa, ako aligaga. Itong alalay ni Eliseo, aligagang-aligaga, nag-aalala, nababalisa na, ang daming nakapaligid sa lungsod, ang dami na at mas maay talaga. Sabi lang ni Eliseo, sabi ni Elisha, "Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa." Sabi ni Eliseo, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Alam mo po, sa natural, ano ba yung kakampi? Wala naman. Hello? Ano ba yung kakampi? Itong si Eliseo ay talaga, kita niya yung supernatural. Si Eliseo, kita niya ang kapangyarihan. Kita niya ang dami nila. Pero yung alalay niya, "Anong dami mo? Parang dalawa lang tayo, ah." Hello? Anong dami mo? Parang dalawa lang tayo. Anong dami mo? Anong nakikita mong dami? Parang iilan lang tayo. Pero alam mo ba, itong si Eliseo, kaya huwag niyong mamaliitin ang buhay pananalangin.
Huwag niyong maliitin ang inyong paglaan ng panahon sa buhay pananalangin. Huwag niyong maliitin ang paglalaan ng panahon sa pakikipagniig sa Diyos. Ang sabi ni Eliseo, at siya'y nanalangin. Ito ang ginawa ni Eliseo, ni Elisha. Sabi niya, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakakita. Yahweh, buksan mo po ang kanyang paningin nang siya'y makakakita. Alam niyo po ba na ang lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay nag-i-start, nagsisimula yan sa spiritual status ng iyong pananaw? Alam niyo po ba na hindi yan magsisimula kung paano munang dumami ang pera ng bulsa mo? Kung paanong labanan ang katakot-takot na problema mo? Alam mo bang hindi nagsisimula yan na pera lang ang sagot sa problema mo? Kasi ang dami ng mapera, marami pa ring problema. Ang dami ng mapera, marami pa ring problema. Dahil noon, nung wala siya, sabi niya, pera lang ang sagot ng problema ko. Pero nung nagkapera, may problema pa rin. Alam mo, nung doon kami na mag-asawa sa Pagsanhan, sa Liliw, Laguna, lagi kaming nandoon. May pinagpipray kaming mag-asawa doon. May pinagpipray kaming pamilya doon. Yung asawa unang namatay, yung babae ang huling namatay. At ang trabaho niya ay laging magpahiram. Siya ay nagpapahiram ng pera. Unang namatay yung lalaki. So naiwan yung babae, siya ay teacher, tapos siya ang pahiraman ng bayan. So, ang daming pera, nakilala ko yun, naranasan ko yun nung malakas pa siya. Puro pagkakapirahan. Pag kami may gawain, nawawala na naman kasi puro pagkakapirahan. Pakinggan nyo itong mabuti, ito'y totoong buhay. Nung na-stroke siya, ang na-register sa isip niya ay puro maraming pera. Nung huli niyang na-stroke, nung nagkita kami balik, kaming mag-asawa bumalik ng Liliw, Laguna, nagkita kami balik, kumusta na si sister ganito? Patay na rin si Brother Sinen, yung laging nagbibigay sa akin ng sapatos. Doon sa Liliw, Laguna. Alam niyo po, nung magkita kami, nung pahiraman ng bayan na yon, na-stroke pala, ang sabi ko sa kanya, kumusta ka na? Alam mo ang sagot sa akin, maraming pera. Anong pangalan mo? Maraming pera. Imaginein mo ang sagot niya sa iyo, maraming pera. Kasi bakit? Nung na-stroke siya, ang huling nakaregister sa isip niya na na-memorize niya, laging pera. Ano pangalan mo? Maraming pera. Saan ka nakatira? Maraming pera. Saan ka makakita ng ganyan? Ilan ang anak mo? Maraming pera. Grabe talaga. Now, pakinggan nyo itong mabuti. Bantayan nyo ang inyong mga sarili kung saan huli kang may stroke, yun talaga ang magre-register. Sana si Lord ang nakaregister. Kasi lahat talaga ang katawan destined to fall. Ang katawan natin nag-i-expired. Yan ay mandated. Yan ay appointed. Yan ay hihina. At bago, sabi ng mga ngaral chapter 12, paano mo maranasan ang open heaven? Kailangan ikaw habang bata ka pa, masanay ka na sa pangkabanalan. Bata ka pa, lakas mo, ibuhos mo sa pangkabanalan. Ang open heaven, yan ang magre-register sa buhay mo. Wow, grabe ito. Kaya sabi niya at siya'y nananalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Alam niyo po, napakahalaga ang salitang makakita. Napakahalaga ang isang paningin. Kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos ay makikita nyo po na ang number one is an opening of the eyes. Open heaven is all about an opening of the eyes.
Opening heaven is all about opening of the eyes. Hindi lang po ito literal na magbubukas ang langit sa iyo. Hindi po. Ang una po dyan talaga ay ang mabuksan ang mata ng iyong pangunawa. Mabuksan ang mata ng iyong paningin na makita mo ang galaw ng Diyos kaysa galaw ng sanlibutan. Ang makikita mo na ang Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay, God is able. Ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa iyong nagagawa, ng iyong sitwasyon ngayon. Ang akala mo naturally, iyan ka lang, pero may ginagawa ang Diyos sa buhay mo spiritually. Sino dito kung kailang may problema, saka ka may panahon sa church? Buti na lang may problema. Dahil kung wala kang problema, baka hindi kita nakita dito. Buti na lang minsan ay ginagamit ng Diyos yung kawalan. Ginagamit ng Diyos ang kawalan dahil sa panahon ng kaginhawaan, di ka man lamang masumpungan. Kaya minsan, huwag niyong maliitin ang mga nangyayari na pangit sa inyong paningin, na pangit sa inyong pananaw. Pero di mo alam, may ibig buksan ang Diyos sa iyong paningin. Kaya ang pagbubukas ay una yan magsisimula sa prayer life mo at intimacy. Sabi ng 1 Kings chapter 19 verse 12, ang salitang intimacy, there is an inner knowing. There is an inner voice. There is an inward voice. There is an inward understanding. There is an open understanding na bubuksan ng Diyos sa iyong pagkatao. Hindi mo to namamalayan, nababago ang iyong pananaw. Di mo namamalaya na may gustong ipihit ang Diyos sa buhay mo. May gustong ikiling ang Diyos sa buhay mo na dati nakakiling sa material, na dati nakakiling sa pera-pera, nakakiling sa kawalan, nakakiling ang iyong paningin sa iyong magagawa. Pero ngayon, kailangan mayroong pagbubukas ng paningin. Kailangan may bukas na paningin, pagbubukas ng paningin, at mabubuksan lamang yan kung meron kang ganitong pakikipagniig sa Diyos. May degree ng pakikipagniig. May dimension, may sukat ng pakikipagniig. Pakikipag-usap mo sa Diyos, tingnan mo ngayon, lagi mong kausap sa chat ang iyong kaibigan. Pero yung kaibigan ba na yan, nagdadala ng lakas sa iyo o hinihigop ka, pawala? Kaya kapag hindi ka pa malakas, i-shutdown mo lahat ng mga kaibigan mong nagwawala at ay nako, maniwala ka. Sabi ng 2 Timothy 3 yan, iwasan niyo ang mga ganitong tao. Kung malakas ka na, saka mo siya balikan. Kung maaari nga, huwag mo na siyang balikan kasi mayroon ng tendencying matangay ka. Pag malakas ka na, sabihin mo sa kanilang, sumunod ka na lang. Kahit sabihin nila sa iyong mayabang ka, pero sabihin mo pa rin, sumunod ka na lang. Tuklasin mo ang aking natuklasan. Hallelujah. Grabe, palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Kaya itong alalay ni Eliseo, nanalangin si Eliseo, Lord, buksan mo nga, ipakita mo nga sa kanya na mas marami tayo. Wow, grabing mga anghel yun. Naalala ko ang open heaven sa Daniel chapter 10, nang si Daniel ay talagang nanikluhod manalangin at halos lupaypay na, maubusan niya siya ng lakas, halos ikamatay niya na ang pagkanyang paglapit sa Diyos. Sapagkat siya'y lumalapit sa Panginoon, paglapit niya sa Panginoon, ang sabi niya, Lord, bakit Lord, hindi pa dumadating? Bakit Lord, bakit? At talaga naman, at ang Diyos Ama na nasa langit ay nakikita niya si Daniel. Nakikita niya si Daniel at ang sabi niya, bakit itong anak ko, pinadala ko na ang kanyang kahilingan? Bakit itong anak ko ay tinugon ko na ang kanyang mga kahilingan? Bakit hindi niya pa naranasan? Bakit hindi niya natanggap? Alam niyo po ba, nag-report si Angel Gabriel sa kanya. Pag-report niya ay talagang nag-report sa kanya ang isang anghel.
nung mag-report sa kanya ng isang angel, alam nyo, pinadala niya si Angel Michael. At kanyang reinforcement ba? Kanyang pinapunta si Michael, pinasundan si Angel Gabriel na messenger. Alam niyo po, doon nakipag-away sa kalawakan ang mga anghel sapagkat yung leader ng Syria na humaharang sa panalangin sa kalawakan ay nadoon si Gabriel na antala, nakikipaglaban, ang dala-dala, ang bit-bit na kayamanang bigay o answered prayer ni Daniel. Alam niyo po ba, may labanan sa kalawakan. Hindi nyo namamalayan ang ganda-ganda ng plano mo ngayon. Bakit kinabukasan ay nagbago ang maganda mong plano? Bakit? Isang aral na meron ang Diyos dyan sa Matthew 6:34. Saka mo na harapin pag dumating na ang bukas. Bawat problema, bawat araw ay sapat na. So, ibig sabihin, pakaunahin mo ang Diyos. Yan ang opening of the eyes. Yan ang isang open heaven. Opening of the eyes, unahin ang Diyos. Kaya nga sabi ni Eliseo, Lord, buksan mo naman ang kanyang paningin. Yan po ang pagbubukas ng langit. Huwag po ninyong akalain bukas ng langit, pag tingala mo, bukas ba? Kaya ang kanta mo na lang, may bukas pa. Ilang bukas ng binilang mo, walang nabuksan. Matthew 6:34, sapat na ang suliranin sa buong maghapon. Saka mo na harapin ang bukas pag dumating na yan. Dahil walang nakakaalam sa araw ng bukas, kundi ang Diyos lang. Kaya sabi ng Diyos kay Daniel, sabi ng Diyos sa mga anghel niya, okay, pasundan mo ng anghel. Kaya pinasundan kay Angel Michael, ang warrior angel ay talagang nakipag-away. Sabi ni Michael, iwanan mo na ako dyan, ako nang makipaglaban, ihatid mo na ang open heaven ni Daniel. Windows of open heaven. Windows of heaven. Mga kapatid, ito ang kailangan natin. Hindi lang po tayo paupo-upo dyan na makikinig na hindi natin hinihiling sa Diyos na, Lord, buksan mong mata ng pangunawa ko, mabago man lang ang buhay ko. Masalamin ko ang aking sarili base sa salamin na meron ka. Makita ko ang aking sarili, yan yung salamin, yan yung open heaven. Lord, that you open the eyes of my understanding. Yan po ang open heaven. Huwag po lang tayong open heaven, puro bagay ang ating basihan. Ang open heaven dito ay open heaven na di makita sa natural ng alalay ni Elisha. Di makita sa natural, ang nakikita ay parang wala namang literal sundalo tayo dito Pero nung sinabi ni Eliseo, Lord, panalangin kong buksan ang kanyang paningin. Tanong ko sa inyo, kailan ka huling nanalangin na buksan ka? Buksan ang iyong paningin. Kaya sinabi ng Diyos, pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin sa 2 Kings. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng kabayo at karwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Now, basahin natin, pinakinggan. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid kanino? It's an opening heaven. It's an opening of the eyes. Open heaven is opening of the eyes.
At yan ay nakukuha lang sa prayer and intimacy. Ang salitang intimacy, intimacy. There is an inner knowing. Sabi ng Acts 14:22, strengthening the soul of the disciple, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulation we must enter the kingdom of God. Continue in the faith. Encouraging them to continue in the faith. Itong alalay ni Eliseo, katulad din ng panahon ng mga alagad, sila ay nagpalakasan sa kanilang sarili, palakasan sa kanya-kanyang sarili, sa mga lingkod ng Diyos, sila ay nagpapaalalahanan na magpatuloy sa paniniwala. Lord, buksan mo nga ang kanyang paningin. Number 2, believe and follow the Lord Jesus. Heaven will be open. Alam niyo po, ang pagpaniwala, ang paniniwala talaga that determines your action eh. Ang paniniwala ang nagdidikta talaga. Nagpapalakas talaga. Alam niyo po ba nung ang Panginoong Hesus namili ng kanyang mga alagad? Napili niya si Pedro na ang pangalan, si Simon, Barjona na ang pangalan ay Cephas o maliit na bato. Pinili niya nakita niya si Philip. At nung makita niya si Philip, nakita din ni Philip si Nathaniel. Nung nakita ni Philip si Nathaniel, ang Panginoong Hesus ay talagang nagtanong si Nathaniel sa kanya, "How do you know me?" Kasi nakita ni Philip si Nathaniel. Kaya sabi niya, "How do you know me?" Alam mo, din yung namamalayan. Kasi si Jesus, sinagot siya, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Pakinggan niyo itong mabuti. Ang open heaven ay yun yung salitang may nakakita sa'yo. Ang open heaven ay yung natuklasan ka. Ang open heaven, yung ikaw ay nasumpungan. Hindi po ang Diyos ang nawala. Tayo ang nawala at tayo'y kanyang nasumpungan. Nawala po si Lord sa buhay ko. Hindi po nawala si Lord. Ikaw po ang nawala. Okay po ba? Lord, bakit wala ka sa buhay ko? Alam mo, kung akong tanungin mo, ewan ko sa'yo. Alam mo ba, sabi ni Jesus kay Nathaniel, bago si Philip tumawag sa'yo, sino ang unang nakakita kay Nathaniel? Si Philip ba? Hindi, bago si Philip tumawag sa'yo, when you were under the fig tree, I saw you. Ito yung believe and follow. I saw you. So Nathanael answered and said to him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." You are the King. Nandoon na sa puso ni Nathanael ang testimony. May inward witness sa kanya. You are the King. You are the Son of God. Hindi yan ipinapakilala noon. Kasi ayaw ni Jesus magpakilala ng ganyan. Pero kay Nathaniel, mayroong inward witness, mayroong inner knowing, may intimacy doon. Ang sabi niya, sagot ni Jesus, "Because I said to you, I saw you at the fig tree. Do you believe?" Naniniwala ka ba? Do you believe? Naniniwala ka ba? At alam niyo po, pagkatanong ni Jesus na salitang do you believe, maaring talagang si Nathaniel ay sobrang believe, ang sabi niya, you will see greater things than this. You will see greater things than this. At sabi niya, and he said to him, most assuredly, tinitiyak ko sa iyo at sinasabi ko sa iyo, ngayon at mga darating pang panahon, you shall see heaven open.
tinitiyak ko sa iyo at sinasabi ko to sa iyo. Lo and behold, sabi niya, hereafter you shall see heaven open. Alam mo po ba, ikaw bata ka, kapag nakakita ka at naranasan mo ang bukas na langit, ang anghel ng Diyos ay akyat panaog sa piling mo. Diba sabi mo nung mga nakaraan, mamamatay na ako, sobra na yung aking mga problema, patay na ako. Kailan mo sinabi yon? 10 years ago, ba't hanggang ngayon buhay ka pa rin? Ang sabi mo sa sakit mo, Mrs., 6 months ka na lang. Pero umabot na ng 3 taon, buhay ka pa rin. Sino ang nagdugtong ng buhay mo? Hereafter, you shall see heaven open. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. In a spiritual sense and in the manifesting in the natural. Di mo ba alam kung paanong ang buhay mo ini-elevate ng Panginoon beyond, higit pa sa iyong ginawa? Ilang beses na promote ang buhay mo. At nung na-promote ka, sana naman, ibigay mo ang karangalan na dapat sa iyong tagapagligtas. Kaya kailangan, meron kang tinatawag attitude of gratitude. Heaven descending and ascending, yung langit sa iyo bukas. Ang anghel, akyat panaog para tulungan ka sa pangalan ni Jesus. Akyat panaog, tulungan ka, pagpalain ka, akyat panaog ang anghel sa iyo. Dahil kay Kristo Jesus. Kaya ikaw naman, na kinalinga ng Diyos, nandoon yung gratitude mo, nandoon yung pasasalamat mo, nandoon yung sasabi mo, Lord, thank you! Ang lutong ng thank you mo. Nakakita ka na ba? Nung ikaw walang pera talaga naman, walang pera talaga. At isang araw, nakakita ka ng 20 pesos sa sulok. Wala kang pera, nakakita ka ng 20 pesos sa sulok. Alam mo ba, nung niyakap mo ang 20 pesos, ang sabi mo, Lord, thank you. Dati, kumita ka na ng 1 milyon. Kulang pa, wala pang 2 milyon. Ngayon, 20 lang ang nakita mo sa gilid. Ang sabi mo, Lord, thank you. Alam mo, naalala ko nung namalimos kami sa Luneta, nakakita ako ng 5 piso, ang lutong ng salamat ko. Ngayon, 1,000 nang nakita mo, wala pa din. Walang 2,000, Lord. Wow, Chong, bigat mo. Lakas ng tao ng mga kabataan. Wow, tindi mo, ha? Alam mo, yun po yung hereafter. You shall see heaven open. At number 3, obedience of bringing your tithes. Gusto mo supernatural release? Gusto mo na supernatural release? Ito ang hindi namalaya ng maraming tao. Yung ibigay, bring all the tithes into the storehouse. Kaya sinabi yan na bring, hindi give, kasi yung tithes hindi yan sa atin. Kaya tinawag na bring. Hindi sinabing give all the tithes. Bring. Ngayon ko lang ito ipinipreach sa talambuhay ko dito mag-church sa 14 years dito. Bring. Kaya sinabing bring, kasi hindi atin talaga yan. Kaya kapag hindi mo yan isinauli, ang tawag sa iyo ng Diyos, magnanakaw. So, ilan na ngayon ang magnanakaw? Sunod na tanong, may magnanakaw bang nakakapasok sa kaharian ng Diyos?
Kasi hindi yan ang bagay. Ang pinag-uusapan diyan ay nasaan nakakabit, nakadikit ang puso mo. Kung nasaan ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. Kung ang kayamanan mo ay ang Diyos na higit pa sa bagay na meron ka, hindi ka papayag na hindi mo isauli ang hindi iyo. Hindi ka papayag na hindi mo isasauli ang hindi iyo. Kaya nga ito ang pinasasabi ng Panginoon, na kapag iyan ay sinauli mo, ibinalik mo yan sa Diyos. Dahil yung hindi iyo, binalik mo yan sa Diyos para meron pong maggamit ang kaharian ng Panginoon. Maiabante ang kaharian ng Panginoon. If I will not open for you the windows of heaven, kung hindi ko ba naman bubuksan sa iyo ang bintana ng kalangitan. Bintana ng kalangitan at pour out for you such blessing at ibuhos sa iyo ang pagpapala that there will not be room enough to receive it. At hindi ka magkanda o gaga kung saan mo ilalagay ang grabe at sobra-sobrang pagpapala na yan. Alam niyo po ba? Ang sabi niya sa verse 11, and I will rebuke the devourer. Aking palalayasin ang mga salot sa buhay mo dahil sa iyong pagsunod. Palalayasin ko ang salot sa buhay mo at wawasakin ko at lahat ng mga nagwawasak sa iyong mga pananim ay wawasakin ko, palalayasin ko at ikaw ay aking pasasaganain at ang iyong mga tanim ay mamumunga. Ang iyong trabaho ay laging promotion after promotion. Open heaven. Alam mo po ba? Ay nako, Diyos ko, binata pa lang ako, ginagawa ko na yan. Nagkasumpong kami ni pastorang dalaga pa siya, pareho kami ng ugali. Yung maliit sa 10 piso, piso lang ang hinahanap ni Lord sa'yo kasi hindi iyo yung piso. Sa 100, 10 piso lang ang kay Lord. Kasi hindi iyo yung 10 piso. Di po, kapag ikaw na pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Sabi ni Apostol Pablo, kundi ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Makatanggap ka ng masaganang gantimpala. Ito yung windows of heaven open to you. Hindi ko pinipreach ito dahil gusto kong bigyan nyo ako. Hindi ko rin ipinipreach ito dahil gusto kong bigyan nyo ang church. Ang gusto kong makita mo, yung Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa buhay mo. Makita mo ang Diyos na ito, na siya ang may hawak ng lahat ng buhay, pagkilos at pagkatao mo. Para hindi ka na lang laging iyak ng iyak, Pastor, pero paano yung problema ko? Gusto mong tumigil na lagi ka na lang bigo sa buhay mo? Gusto mong tumigil at tumigil ang mga paghihikahos mo? Malabanan mo ang kahirapan ng kawalan? I tell you, ito yung time. Isauli mo ang hindi iyo. Huwag mo dapat marinig ang tawag ng pangangailangan kumpara sa tawag ng iyong pagsunod. Sumunod ka. Sumunod ka, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng iyong kalangitan. May kalangitan para sa iyo. At hindi niya hahayaan yung ulan ng pagbuhos ay mawala sa iyong tapat. Laging nasa tapat, ibubuhos niya yan sa buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka talaga.
Sabi sa conclusion, mga kapatid, nais naming malaman ninyo. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Now, sinong nag-ikahos dito? At lagi nagpapalusot, wala na nga ako, magbibigay pa ako. Kaya lalo kang nawawalan kasi ang katwiran mo, wala ka lagi. Iyan nga ang opportunity, pagkakataon mo, kung kailan ka wala, doon mo dapat lakaran ang pagsunod sa pagbibigay. Kapag nagtanim ka ng okra, anong aanihin mo? Kapag nagtanim ka ng star apple, anong aanihin mo? Kapag nagtanim ka ng kamote, anong aanihin mo? Kapag nagtanim ka sa Diyos, kung pera ang kailangan mo, aanihin mo rin ang bagay na yan. Totoo to. Kaming mag-asawa, nagbigay ng ganyan. Alam mo, ang hindi ko lubos masukat, paanong pinagpala ang mga anak ko? Paanong naging mabunga? Kaya sabi dito sa verse 3 ng Corinthians, di ba? 2 Corinthians, sila'y usang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na grabing pagsunod yan. Grabing pagsunod yan. Gusto mo ng windows open to you? Open heaven? Verse 5. Sabi rito, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sa Panginoon. At pagkatapos ay sa amin. At pangatlo, ayon sa kalooban ng Diyos. Anong ginawa nila? Ibinigay nila ang sarili una saan? Pangalawa, ibinigay sa amin. Pangatlo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Last na verse 9. Hindi kaila sa inyo. Basa natin sa Tagalog. 1, 2, 3, go. Ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ang sunod kong tanong, sino talagang mayaman dito? Taas ang kamay. Marami pang nagduda. Taas ang kamay. Sino talaga ang mayaman dito? Huwag magduda. Ulit. Sino talaga ang mayaman dito? Totoo po. Pakinig kayo mabuti. Hindi pa nga lang ngayon. Pero lulubusin ng Diyos to. Sumunod ka ngayon. Sumunod ka ngayon. Sumunod ka ngayon. Ang kasiguruhan mo bukas ay ang pagsunod mo ngayon. Titiyakin ko sa iyo, ang Diyos na ito hindi sinungaling. Gusto mo ng open heaven sa finances mo? Hindi ko to pinipreach.
para magparinig sa inyong magbigay kay sa akin. No, hindi ako Diyos. Ang Diyos na galing sa puso mo na nagsasabi sa iyo, na ipinaunawa sa iyo yan, doon mo ibuhos ang paniniwala mo na, Lord, ito'y pagparangal ko sa iyo at pagsunod sa iyo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Taas ang kamay. Lapit tayo sa Diyos. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Now, brothers and sisters, anumang bagay na nasaling natin sa Panginoon, na nahati ang puso natin sa pagsunod sa Kanya, ihingi mo ng tawad yan sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad ang pagdadalawang isip mo at pagdududa mo. At ito ang time na tapusin ng Diyos sa buhay mo ang iyong kahirapan. Ito ang time na tapusin, baklasin sa buhay mo ang kahirapan. Baklasin sa buhay mo ang labis na pahirap sa sarili dahil sa iyong kawalan. Ito na yung time na tatapusin ng Diyos ang sumpa ng kahirapan sa buhay mo at magbubukas siya ng bintana ng langit upang ikaw ay pasaganain. Ikaw ay pasaganain. Ikaw ay pasaganain. Nagtitiwala si Lord sa iyo ngayon. Tiwalang-tiwala siya sa iyo ngayon. Huwag mong bilangin ang iyong kawalan. Bilangin mo paano kang sumunod sa Kanya. Bilangin mo paano mo siyang parangalan. Pahalagahan mo kung paano mo siyang sundin. Paano mo siyang parangalan. Paano mo siyang sambahin. Sambahin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa iyong pagsunod. Oo, pagsunod sa lahat ng aspeto. Pagsunod sa paglilingkod. Pagsunod sa pagbibigay. Pagsunod sa pagsauli sa mga bagay na hindi iyo. Oh, hallelujah. Ngayon din, sa ngalan ni Jesus, mag-decide ka sa puso mo, mag-decide ka sa puso mo. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon ang iyong pagsuway sa matagal ng panahon. Ihingi mo ng tawad, ihingi mo ng tawad, at magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa iyo. Magpatawad ka rin at patawarin mo rin ang iyong sarili. Patawarin mo rin at pakawalan mo, bigyan mo ng break ang iyong sarili. Sabi mo sa iyong sarili na, Lord, magbabalik loob ako sa iyo. Sabi mo sa iyong sarili, Lord, magbabalik loob ako sa iyo. O, patawarin mo ako. Hallelujah. Patawarin mo ako. Linisin mo ako, Panginoon. Oh, hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo. O Diyos, sa kabutihan mo. Ako'y narito Upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanalan mo. nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Amen. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Now, brothers and sisters, ito yung panahon
na isuko mo ang iyong kapirahan. Isuko mo ang puso mo dyan, na huwag mo labis na idikit ang iyong paniniwala sa bagay. Ang pera walang hininga, ang bagay walang hininga, ang Diyos ang may buhay at kaya niyang buhayin ang iyong patay na negosyo. Kaya niyang buhayin ang mga tanim mong namatay. Sabi niya, tao ang nagtatanim, tao ang nagdidilig, tao ang nagbubungkal, ngunit Diyos ang nagpapalago at nagpapatubo. Diyos ang nagpapasagana, Diyos ang nagpapatubo. Sa oras na ito, sa ngalan ni Jesus, taas ang iyong kamay, paniwalaan mo to. Sa ngalan ni Jesus, pinawawalang bisa ko mula ngayon. Ang sumpa ng kahirapan na yan. Pinawawalang bisa ko ang sumpa ng kahirapan na yan sa ngalan ni Jesus. At pinalalayas ko ang demonyong humahawak sa buhay mo tungkol sa iyong pagkasaganaan. Sa ngalan ni Jesus, winawalang bisa ko ang kawalan na yan. Winawalang bisa ko ang kawalan na yan sa buhay mo. At buksan ng Diyos ang bintana ng kalangitan na ikaw ngayon ay pasaganain ng higit pa sa iyong inaasahan. Higit pa sa iyong inaasahan at binubuksan ito ngayon din, tanggapin mo sa ngalan ni Jesus. Binubuksan ng Diyos sa buhay mo ngayon din ang iyong kasaganaan. Binubuksan ng Diyos ang spirit of excellence, spirit of wisdom right now in the name of Jesus. Binibigyan ka na ngayon ng kakayanan ng spirit of understanding. Right now in the name of Jesus, bigyan ka ng yaman ng discarding kumita. Isang banal na gawain, banal na negosyo, pinagpapala kita sa ngalan ni Jesus. Ang pagkamasunurin ngayon din ay sumayo. Ngayon din sumayo. Sabi ng Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng pusong masunurin. Ang inyong pusong bato ay papalitan ko ng pusong masunurin. Sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo, hallelujah, tanggapin mo ang pagkamasunurin. Tanggapin mo ang kasaganaang pangako ng Diyos sa ngayon din. Ngayon din, sa ngalan ni Jesus, pinalalaya kita sa kahirapan at ngayon din buksan ang kasaganaan sa buhay mo. O pasaganain ka sa kalusugan. Lumusog ang iyong katawan sa ngalan ni Jesus. Walang puwang ang mga sakit. Ang sabi niya, palalayasin ko ang lahat ng mga sakit. Bibigyan kita ng katawang malusog sa pangalan ni Jesus. Palulusogin kita, palulusogin kita, palulusogin kita, sabi ng Panginoon. Sabi niya sa Exodus 23, palulusogin kita, aalisin ko ang inyong kawalan, aalisin ko ang kahirapan. Pasasaganain kita at palalawigin ko ang iyong buhay. Pahahabain ko ang iyong buhay. At ang sabi niya, mararanasan niyo ako. Mararanasan niyo ako. Mararanasan niyo ang bukas na langit sa piling ko. Akyat panaog ang anghel sa ngalan ni Jesus. Descending, ascending, and descending. Ngayon din sa ngalan ni Jesus. Tanggapin mo, tanggapin mo, tanggapin mo, tanggapin mo. Sa ngalan ni Jesus, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Paniwalaan mo, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Paniwalaan mo, paniwalaan mo. Abundance, puno, at overflow. Paniwalaan mo. Pagsunod. Paniwalaan mo ngayon din sa ngalan ni Jesus. Paniwalaan mo, paniwalaan mo, paniwalaan. Pasakop ka sa Diyos. Paniwalaan mo, ikaw yan at ang Diyos. They give first themselves to God. And they give themselves to us. By the will of God. In the name of Jesus. Receive right now. Receive. Receive.
In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw lamang. Natiwala sa akin, O Diyos, Lord, tinataas ko rin ang lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin nyo rin ang iyong kasaganaan. Tanggapin mo ang iyong financial breakthrough in the name of Jesus. Kung naniniwala ka at susunod ka ngayon din sa ngalan ni Jesus, paniwalaan mo sa Diyos ang pangako niya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.